Sabi nila, kapag may matandang bigla kang binigyan ng barya ay huwag mo raw itong tatanggihan. Swerte raw iyon. Pero minsan, hindi lahat ng swerte ay biyaya. Minsan ay bitag. Ako si Nilo, isang delivery rider. Madalas akong bumibiyahe kahit hating gabi. Isang beses, pauwi na ako galing trabaho, bandang alas 12 ng gabi. Malakas ang ulan at ako lang ang nag-iisang naglalakad sa kalsada. Habang tumatawid ako sa may lumang tulay, may biglang tumawag sa akin. "Iho," mahinang boses ng isang matandang babae. "Baka gusto mong ingatan to." Paglingon ko, may nakatayo sa gilid ng tulay. Matanda, nakaitim, basang-basa sa ulan. Inabot niya sa akin ang isang barya. Luma na parang gintong kalawangin. "Para ligtas ka," sabi niya. Napalunok ako. Salamat po," ngumiti siya. Pero hindi ako mapakali sa ngiti niyang iyon. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga nangyari. Kinabukasan, habang nagde-deliver ako ng kape, muntik na akong mabangga ng truck. Biglang tumigil ang oras. Literal na parang huminto lahat. Sa sahig, gumulong ang baryang binigay ng matanda. Pagpulot ko, nakaiwas ako. Buhay pa ako. Naisip ko baka nga totoo yung sinabi niya. Ligtas ako dahil sa barya. Pero makalipas ang ilang araw ay halos araw-araw na akong muntik mamatay. Minsang nagdi-deliver ako, muntik akong madaganan ng bumagsak na bakal. Kinabukasan naman ay nadulas ako sa hagdan pero nahawakan ko ang railing bago mahulog. Sunod naman ay nasunog ang apartment na tinitirhan ko. Pero ako lang ang nakalabas. Ang lahat ng iyon, palaging may iisang bagay sa tabi ko, ang baryang iyon. Habang tumatagal, napansin kong parang may gusto itong mangyari. Hindi nito iniiwasan ang peligro. Dinadala ako nito sa peligro para lang may maligtas ito, para maramdaman kong swerte ako. Isang gabi, hindi ko na kaya. Pumunta ako sa tulay kung saan ko unang nakita ang matanda. Gusto kong isauli. "Aling Sabel," sigaw ko sa dilim. "Kunin niyo na ho to. Hindi ko na to gusto." Tahimik ang paligid. Hangin lang ang maririnig. Hanggang sa may boses na lumabas mula sa likod ko. "Bakit, iho?" bulong niya. "Hindi ka ba nasisiyahan sa kaligtasan mo?" Paglingon ko, nandoon siya, basang-basa, nakangiti pa rin. Pero sa liwanag ng kidlat, nakita ko na ang mukha niya. Wala ng mata, puro hukay, at sa bunganga niya ay may nakasuksok na mga baryang katulad ng nasa kamay ko. "Hindi mo naiintindihan," sabi niya habang papalapit. "Ang barya ay hindi nagbibigay ng proteksyon. Binibigyan ka lang nito ng pagkakataong mamatay ng maraming beses. Hanggat kaya nitong magligtas, hihila ito ng kapalit." Bumagsak ang ulan, tinapon ko ang barya sa ilog. Umalingaw-ngaw ang malakas na tili mula sa ilalim ng tulay, parang may sinakal. Pag uwi ko, biglang gumaan ang pakiramdam ko, pero nang buksan ko ang bag ko, ay naroon ulit yung barya. Kinabukasan, sinubukan kong ipabilis sa pari. Nang makita ng pari ay namutla siya. "Iho," sabi niya, "huwag mo nang dalhin to. Hindi ito ordinaryong barya. Ginagamit ito ng mga demonyo para subukin ang buhay mo." Pagkatapos ng sinabing iyon ng pari ay sinindihan ko na ang kandila. Nilagay ko ang barya sa gitna at nagdasal. Nang matunaw ang kandila, nawala rin ang barya. Simula noon, tahimik na ulit ang buhay ko. Kaya ngayon, kapag may nagsabi ng good luck o nag-abot ng kung anong gamit para raw swerte, ngumingiti na lang ako at sinasagot ng, "Salamat, pero mas pipiliin ko ang God bless." Kasi minsan, hindi mo kailangan swertihin para maligtas.
Kailangan mo lang ng pananampalataya para hindi ka maligaw sa dilim.